Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn o Capricorn mula July 28 to August 3, 2024? Pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong gagawin kong reading, baka para sa someone na kakilala ninyo o malapit sa buhay ninyo. Baka may lumabas na gender. Gawin nyo na lang energy. So, yung babae, siya yung feminine energy at yung lalaki, siya yung masculine energy. Pwede rin naman na yung lalaki, siya yung extrovert at yung babae, siya yung introvert. At ang huli, pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. So as long as tama naman yung reading sa sitwasyon nyo, ganun na nga lang. Wag nang pansinin ang gender. Ito malito ha. Kasi napansin ko nitong nakaraan, nasa tagal ko nang ginagamit ng mga isang taon na. Ito pala, nadoble yung meaning dun sa baliktad na magician. So, ito rin yun. Nagkamali ng print. Pero ito, para sa akin, secret to, di ba? Walang nakalagay dito. So, secret to. Card to ng secrecy. Pero in a good way, para sa akin. So, sabihin natin privacy. O privacy. Ito, siya yung negative way ng secret para sa akin. So, sabihin natin, diyan papasok yung masamang motibo. May lihim na motibo. Secret agenda. O may nangyari sa kanyang hindi niya gustong malaman ng iba. Parang negative secret. Ganun. Na pinili na lang niyang kalimutan. So again, matinding secret. So again, ulitin ko. Ito yung secret na mabigat. O secret na negative. Ano yan? May nawalan ng balanse dito, oh. So, iniisip ko, anong nangyari? So, probably may negative secret na nangyari. Who knows? Baka cheating to. May cheating na nangyari. Sa bagay, nagbabalance kasi to. Kaya lang nawalan sa balance. Na para bang kung ganun ang situation, magkakaroon ng improvement dito. Oh. Yung improvement natin ay may kinalaman sa communication. So, sabihin natin may someone na nagloko sa iba sa inyo. O pwedeng iniwan sila sa ere. Baka magbalik yon. O pwede rin baka mag-sorry sila sa ginawa nilang pagkakamali. Ganyan, mukhang makikipagbati yung nang away sa iba sa inyo. Pero again, ito sa kato mukhang cheating to eh. Cheating relationship. Hindi sa pera. So, sino yung tatamaan ng reading na to? Sino yung partner dito ng Capricorn? Na yun nga. With existing na partner pa rin to.
Di naman sila nag-break kahit nagkaroon ng third party o ex-partner. Sino yung magbabalik? Para sa iba sa inyo. So, ito yung ex-partner o yung current partner ng Capricorn. Ano to? Scorpio, Pisces. Galin man dyan. Ay! Pangatong combination. Kasi pag ganito, mananakawan sila. Kung may store, may business, o kung di man mananakawan, yung product nila malulos o malulose. Kung baga, mawawalan sila ng product siguro dahil, ayan, pineste. O nawala. O nanakaw. Ngayon, kung wala namang business pero may career, employed, halimbawa, employed, yung iba sa inyo. May someone na toxic doon sa workplace para sa iba sa inyo. Mag-ingat. Kumbaga, ano to mala vampire. Ano ba yun? Vampire energy ba yun? Nakalimutan ko. Yung nagde-drain ng energy. Nakalimutan ko yung specific na term eh. Energy vampire. Basta gano'n. Vampire energy vampire. Yung specific siguro na term. Nakaka-drain ng energy sa katoksikan, no? Dahil masyadong maraming problema. Yung taong to. O again, literal na toxic. So, mag-ingat. Kasi pwede rin tong card ng pessimism eh. O baka naman kayo to. Kung hindi to literal na tao, ibang tao, eh baka kayo to. Na maging pessimistic sa kanilang profession, career, business. Ganon. O kung hindi man to pessimism, may baka mabuisit kayo. For some reason. Doon sa workplace, siguro nga may taong nakakairita. O mangiirita sa iba sa inyo. Well, actually, ibang case. Kasi kanina, cheating dun sa relasyon, ito pwede rin cheating sa career. O baka ma-stress kayo doon. Ibang case, eh baka masigawan kayo ng ka-workmate nyo o ng boss. O baka kayo yung sumigaw sa boss o ka-workmate. Kasi pwede rin yung vice versa. So again, ang pangit kasi yung energy nito eh. Ito okay pa. Ito lang problema natin. So ingatan nyo rin yung mga gamit nyo. Baka mawala. O manakaw. So again, dun sa workplace, ibang case, baka matakot yung iba sa inyo. Siguro dahil sa boss, o ewan ko kung anong pwedeng ma-encounter na iba sa inyo na para bang matatakot sila. Papunta sa workplace o dun mismo sa workplace.
Ano ba yan? Bakit nang lumalabas na combination? Sasabihin natin buntis yung iba sa inyo. O may kilala kayong buntis. Mukhang mahirapan siya ngayong linggo. Siguro dahil laging masakit siya niya kung buntis. O baka lagi siyang duduguin. Parang mahirapan yung buhay ng buntis dito. Kung manganganak naman to, difficult labor to. Kung migration naman, problema rin. Hindi ko naman anong pwede mangyari. Baka ma-stranded. Hindi matuloy ang flight. Ma-cancel. Ganun din sa topic ng relocation actually. Pati promotion parang may problema eh. Ibang case, yung babae dito, ito, probably girlfriend yan. Wala siyang anak. So again, girlfriend lang yan. Baka magdasal siya ng magdasal ngayong linggo for some reason. O baka makahiligan niya ang topic ng spirituality. O baka naman yung babae lang yung mamomroblema, hindi kasama ang lalaki. So, ganun eh. Either magre-regret siya, o magiging in pain. OMG. Ang pangit nga nang lumabas. Dito na maganda. Dito na pumangit. Pero may maganda rin naman yung magdadasal. Parang magiging ng spiritual growth itong babaeng to. Ito, spiritual growth, ito. Babae lang ang pwedeng tamaan ito para sa iba sa inyo. Ito na huli. Light. See the light within yourself and everyone else. Ito. Sabagay, may problema tayo dito. Saka dito. Na para bang kahit ayan, magiging problemado ang iba sa inyo. Wag pa rin mawalan ng pag-asa at maging positibo sa sarili at sa ibang tao. Light eh. Ito ang huli. Love your parents. No matter what, your mother and father love you as much as they can. Mahalin daw ang magulang. Parang in-encourage ngayong linggo na bigyan ng atensyon ng magulang. Para sa iba sa inyo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.